Okay, so ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property at ang ipapakita ko po sa inyo sa araw na ito. So ito ay i-re-vlog ko lang po itong property nito dahil na-i-vlog ko na po ito dati. Pero kasi yung price po niya dati ay 4.5 million. So ngayon po ay ang presyo po niya ngayon ay 3.5 na lang, binaba na po nila para daw po ay mabenta na. Ayon po sa source po namin. So andun lang po yung Barangay Road. Yan, Barangay Cemented Road. Barangay Road din po ito. Rough road nga lang po. Pero dun sa bandaron po niya ay sementado na rin po. So ito po ay tapat po niya ay school. Ito po yung likod ng school. Ayan, pero katapat po ng property. At meron na pong straight light dito. So itong property po na ito ay meron pong sukat na 9,000 square meter po ito mahigit. Kulang-kulang 1 hektarya po ito. At yung kanyang entrada po ay maluwang. Hanggang doon po yan. Siguro estimate ko na sa mga kulang-kulang 100 meters po yung kanyang frontage. At ang maganda po dito ay nabakuran na po yung buong property. Naka-concrete post po siya at meron pong patong na 5 barbed wire. Ayan po. So ito nga po ay yung nga po 3.5 yung kanyang price. At pasukin na lang po itong property. Nasabi ko naman po yung kanyang frontage. At ito nga po ay nakalong Barangay Road. At sakto sa corner lot ng mismong sa gate na po agad. So yan po ay sabintadong daan. Dito po dumadaan yung iba dahil yung part po doon na Barangay Road ay sinesemento po ngayon. So ongoing yung pagsisemento po nila doon. So ito pong property na to, ayun nga po ay mango farm. At maganda po dito, meron po ito siguro mga 50 more or less po na fruit bearing o talagang income generated na po itong property na ito dahil po sa mga puno po niya na mangga. Ayan po. At namatay na yung mangga dito, namatay yung mangga dito. So inuling na lang po nila. At residential na po yung katabi ng property. At yun nga po sabi ko, tapat ng school. At andyan lang po yung barangay hall. At ito po ay malinis po yung kanyang titulo. TCT electronic title na po ito. No extrajudicial. Buhay po yung nakapangalan sa title. So ayan po. At ngayon po ay medyo maano na po yung damo niya. Kasi isang buwan na yata na hindi umuulan. So medyo nag-ano na yung ano niya. So ang source of water po dito ay doon sa part po na yan ay meron pong nawasa po dyan. So magpapakabit na lang po tayo ng tubo papunta rito. And then pwede rin po kasi meron na rin pong deep well. Yun po yung kanyang deep well. Bubuhayin na lang po natin yung kanyang deep well. At ito nga po ay located nga po dito sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. At nire-vlog ko lang po ito para ma-update po kayo sa itsura ng property po ngayon. And also the price ng property dahil binaba na po nila para mabenta na daw po. Pero yung price po na 3.5 ay hindi ko po sure, hindi ko po alam kung ito po ay negotiable pa po. At kung interested po kayo sa property nito at kung gusto niyo pa i-negotiate yung price ng property nito ay kausapin na lang po natin yung mismong may-ari ng property nito. Baka sakali yung presyo ay magkasundo po kayo. Ayan. So sabi ko nga po, buong property mo na ito ay bakuran na. So doon po yung ano niya, boundary, pag ganun na rin po 'yan. May mga bahay po diyan. Ayan po. At bakod na. So ayan po. Hindi na po natin kailangan bakuran, dahil bakuran naman na po. At ang maganda rin po dito ay taga dito lang din po kami sa lugar na ito. So kaya kilala ko yung mga tao dito. At kaya alam ko po yung mga ugali ng mga tao dito, mabait naman po sila, kaya harmless po ang mga tao dito. Ito nga po ay ang layo po niya sa town proper o sa palengke ng Kuya po ay nasa mga, estimate ko siguro nasa 12 kilometers po ang layo po niya sa palengke o sa town proper ng Kuya po. At sa Tiplex, estimate ko po siguro na sa mga 20 to 25 minutes driving, depende rin po yan. Pero ano ko, mga 20 minutes lang po siguro kasi malapit na naman po yung Tiplex exit po dito. Ayan. So
50 more or less na puno ng mangga at income generated na nga po. At ito po ay tax updated din po ito. Yan, yearly po nila binabayaran yung kanyang amilyar. Kaya sa mga naghahanap po ng ganito na mango farm, baka ito na po yung hinahanap nyo. At itong mga mangga po niya, estimate ko na siguro na sa mga 20 years na po siguro itong mga to. Kasi nung nag-aaral pa ako dyan, kasi dyan na po ako nag-aaral nung elementary ako, malilit pa lang po itong mga to. So ngayon, ilang taon ko na po ngayon? 31 na po ako, so ilang taon na rin po ito. Siguro na sa mga 20, gano'n na po siguro, mga 20 years. Ayan. So namumunga na po ito. Sa mga nagtatanong kung namumunga po ito. At wala lang po akong idea kung ilan yung naaani po nila dito sa manggahan po nila. So income generated na rin po ito. At ito po yung pinagkakakitaan ng property po na ito. Ayan. So pwede rin po kayong mag-alaga ng mga hayop dito, mga kambing. Pwede rin pong yung mga mahilig po sa mga panabong na manok, pwede naman po dito. At marami po kayong pwedeng i-develop po ito. Pwede rin yung gawing farm resort. Ayan, kasi dito po sa barangay po namin na ito ay iisa lang po yung resort dito. So pwede kayo magdagdag ng resort kasi lahat po dyan sa paligid ng property na ito ay kabahayan na po. Dito po kasi yung pinaka-sentro. So maraming mga bahay po dito. Ayan, gusto po mag-develop ng property, baka ito na po yung nahanap nyo. At dito lang din po kami. Kung kailangan nyo ng caretaker, pwede po mag-recommend. At kung kailangan nyo ng tao na pwedeng tumulong sa pagde-develop, o pwede natin kunin para sa ano po ninyo, ay may mga tao naman po kaming i-recommend po sa inyo kung sakasakali. Ayan po. So ulitin ko po, ito po ay 9,000 square meter, mahigit po ito na mango farm. At yung presyo nga po niya is 3.5. At ito nga po ay depende na po yan kung ini-negotiate pa o kung si pa i-negotiate yung price ng property na ito ay ano po, kausapin natin yung mismong may-ari. Ayan po. So ganito po kalalaki yung mamangga po niya. Iba dito o karamihan po dito o baka lahat dito na itananim po nilang mga mangga ay mga mga grafted. Kasi tignan nyo po yung ano po nila. Kasi pag buto po yan, hindi po ganyan ka ano po yung ano niya, pinaka puno po niya. Ayan po. So sa part po na yan, may mga mountain view po dyan, yung bulubuntukin po ng Caravaggio sa part na yan. At ito nga po ay tignan niyo po doon, daming tao. Ayan. So hindi po nakakatakot dito sa area dahil mga bait naman po yung mga tao dito. So andyan na po yung boundary, andyan po yung bakod. Ayan po. So maganda at malinis yung titulo. Talagang hindi po siya extrajudicial kundi deed of absolute sale po ito ang mangyayari po dito sa property po na ito. Ayan. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tumawag na lang po kayo sa akin. Kung gusto niyo po ma-view itong property na ito, mag-schedule lang po kayo ng viewing. Ako po ay available po Monday to Saturday po. Ako available para masamahan ko po kayo para ma-view yung property na ito. At kung kayo po ay mag-view ay kung naghahanap po kayo ng ibang property, may mga property naman po kami pwedeng i-recommend para may option po kayo. Ayan. So kung Sunday po yung inyong availability ay kausapin ko lang po yung mga ibang kasama ko sa team na sila po ang sasama po sa inyo para maipakita po nila sa inyo yung property po na ito. Ayan. So ganda at malinis yung titulo, malinis yung property at i-maintain nyo na lang po kung ano po reason kung bakit binibenta. Hindi ko na po natanong sa aking source, pero siguro baka meron silang pangailangan, siguro baka meron silang ibang bibiling property or depende po yan kung ano yung reason nila. Kaya pasensya na kung hindi ko masasagot kung ano yung reason nyo, pero kung sakaling tatanungin nyo po ay itatanong ko po sa aking source, baka sakali alam po niya. Ayan po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.